magalit naman kay Bong at hindi natin alam eh. 'Di ba? Pagka selos kasi iba ang kayang gawin ng selos, 'di ba? Maraming mga pangyayari na nang dahil sa selos ay mayroong mga napapahamak na buhay. Doon muna tayo dun sa matanda daw na tinutukoy na kalipin mo na namatay na. Totoo yun nga. Totoo yun. Meron din mga hindi ka maintindihan na nagsasabi na bakit sa simula't-simula pa lang ay hindi na siya nagsabi at wala namang sanang problema. Di ba, no? Sige, kausapin mo yung viewer natin. Anong masasabi mo doon? Teka muna, nagbago bang pagmamahal mo kay Jinky? Bira! Hello, Jinky. Okay na yun. Hello po. Kumusta ka na, nak? Po, okay lang. Andito si Bong. Ay, hello. Nakaiga na ako. Ay, kayo. Wow. Nakahiga na. Bong. Tawa-tawa ka dyan. Ano sa isip mo? Tumabik. Bakit? Pigil na pigil yung ngiti mo. Jinky, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi din. Oo. At, napanood mo ba yung vlog na Yung vlog na, nung nagpunta kami kila Nanay Mercy, kila Sandra? Hindi pa po gaano niya. Hindi pa gaano. Anyway, ganito. Kasi, Nagpunta kami roon kasi nga, ay kumustahin sana namin yung mga bata. Kasi mag-iiwan ng konting blessing. Gastos-gastos sana nila doon. Ngayon, ibulalas ni Nanay Mercy patungkol sa iyo, no? apo. At sinasabi niya na hindi siya conforme doon sa yung paliwanag na patungkol nga doon sa inyong dalawa ni Bong na vlog. Yung vlog ba? Alala mo yung sinasabi niya na para bagang ikaw ay nagsisinungaling dahil sa naging boyfriend mo raw yung kanyang kapatid, tsaka bukod doon, yung isa pa na binabanggit niya, yung nandoon sa may dating pwesto nila Sandra, malapit, no, sa taas. Anyway, gusto ko lang, bago mo sagutin yan, gusto ko lang ipagpauna sa iyo na itong ganitong pag-uusap ay pagbibigay linaw lang ito, ha? At may karapatan kang magsalita batay sa iyong tawag nito sa totoong nangyari, sitwasyon, At hindi naman maka-apekto ito doon sa ibig sabihin. Ewan ko kay Bong. Napanood mo na ba, Bong? Hindi pa naman. Hindi pa? Hindi pa. Mainit. Tagwang. Nagpapawisan ka. Ako pinagpapawisan sa dalawa. Tumawag si ate kanina eh. Sino tumawag? Si ate. Hindi ko na nasagot.
Hindi mo nasagot? Ate Kanina. Okay. Number 1 lang. Okay na yan? Wala nang happy. Dito ka po. Uy, dahan-dahan. Hello ko. So yun paunawa ko lang sa ito. Naka-vlog tayo, Opo. Okay, salamat. Ay, ayusin lang natin yung set kasi mainit. Gwapo ba si Bong? Ngayon? Yes. Batiin ko. Hello. Hi. Makinig kang mabuti, Bong, ha? Kasi mahalaga ito para sa'yo. Dahil ayaw ko na, alam mo naman, ayaw kong pagdating ng araw, meron kang hindi alam yung mga bagay-bagay, ha? Lalo pa nga patungkol sa inyong dalawa ni Jinky. Ayaw ko yung pagdating ng araw ay magugulat ka, tapos magtatampo ka, tapos gagawa ka ng mga bagay na hindi maganda, no? Kaya ngayon, pinaklaro natin hanggang maaga pa, no? Okay? So, ganito kasi yung Bong. Hindi pa raw kasi niya napanood yung vlog. Anyway, nagpunta kami roon kahapon ni ate mo kila Sandra, kay Nanay Mercy. Kinimusta? Casual na kwentuhan. Tapos, hanggang sa napunta kami doon. Una kasi doon lang sa may kalsada sa tindahan nila. Nagpunta kami rin sa baba, sa bahay mismo nila, sa may sapa, sa may ilog. Ngayon, naibulalas kasi ni Nanay Mercy yung patungkol sa inyo ni Jinky na hindi siya conforme doon sa sinabi ni Jinky doon sa vlog na nung nagtanong ako, si Mama Ka Business, kung meron ba siyang naging boyfriend. Ang sabi kasi ni Jinky ay merong tomboy, no? Jinky, no? Tama, di ba? At yun ay nasa Cebu. Tapos ngayon, sabi ni Nanay Mercy na dapat daw ay nagsasabi ng totoo si Jinky at hindi raw niya matiis na hindi sabihin sa amin yung katotohanan batay sa kanyang nalalaman. Ano yun? Makinig kang mabuti sa akin. Na si Jinky daw ay merong naging kalib-in na may edad na doon sa dating tinitirhan nila malapit doon sa may tindahan. No, pero namatay na yon. Yan ang sabi ni Nanay Mercy. Mamaya pakinggan natin si Jinky. Makinig ka mabuti ha para masundan mo ito. Tapos ngayon, so ibig sabihin patay na yon, yung matanda. Ngayon, sumunod pa ay yung kapatid mismo ni Nanay Mercy. Ano ba pangalan nun? Ibang pangalan ng kapatid ni Nanay Mercy? Asensya na kayo mga ka-business, makakalimut din ako sa pangalan. So yun naging sila ni Jinky di umano daw. Kaya daw, kasi hindi ko pa naman confirm kay Jinky, hindi ko pa alam ha? No? At ang nangyari, karoon niya na nung panahon na pumunta tayo ron, nung nagpaalam tayo kay Jinky na yung bang hindi inaasahan na pagdating natin doon, nandoon siya, tapos yun yung tuwan-tuwa ka kasi may nakita ka magandang dalaga na si Jinky ngayon. Tapos, di ba, bago tayo mag-vlog, nagpaalam tayo kay Jinky kung papayag siyang mai-vlog, di ba? May sama, vlog yun. So, yun. At, yung panahon na yun ay mag-on. Lumalabas kasi Jinky para bagang may relasyon pa kayo hanggang ngayon nung kapatid ni Nanay Mercy. At wala kayong closure. Please, nasundan mo na. Ngayon, nandito si Jinky para pakinggan natin yung kanya namang side at paliwanag
At wala tayong ibang layunin dito, kundi maging maayos lang ang lahat. At para siyempre si Bong naman, Jinky, wag din siya malagay sa alanganin kung halimbawa lang, no, na meron ka pang karelasyon ngayon tapos nagbablog tayo ng ganitong pagliligawan ninyo, baka mamaya dyan ay magalit naman kay Bong at hindi natin alam eh. Di ba? Pagka-selos kasi, iba ang kayang gawin ng selos, di ba? Maraming mga pangyayari na nang dahil sa selos ay merong mga napapahamak na buhay. Wag naman, no? So yun, go ahead na. Ikaw mga, may gusto ka sabihin? Hindi ka ba interesado na malaman yung katotohanan? Sigurado rin, kaso lang, dahil sa kanya dapat sa kanya dapat. So yun nga, antayin na lang natin. Sige. Go ahead, Jinky. Yung dati po, Ha? yung dati, wala naman na yun niya. Hindi, Dati? yung doon muna tayo doon sa matanda daw na tinutukoy na kalipin mo na namatay na. Opo. Totoo yun niya. Totoo yun. Kaya, sa ano yun, sa inuupahan namin ang dati kay Ate Joy. Mhm. Yun. Galing yun siya sa ibang bansa nun eh. Matanda na siya. Tapos ako na yung parang nag-alaga na sa kanya, ganon. Kasi ayaw din naman siya makinig sa magulang niya. Ganon. Tapos parang kasama yung mga pamangkin ko, nandoon din yun. Ganon. Tapos, nung na yun, pero din kami nung nagkaiwalay na din yun. Kasi nga, hindi din nakikinig sa akin yun. Yun. Kaya, nung bago yun siya na ganyan, wala na kami nun. Ano? Sorry? Bago siya na ganyan, wala na kami nun. Bago siya namayapa, bago siya namatay, wala na kayong relasyon. Pero saglit lang kami nagsama kasi nasa ibang bansa yun siya eh. Nasa ibang bansa siya nun dati. Isang buwan lang yata siya nun nasa Pilipinas eh. Pero matagal na yun niya, matagal na. Matagal na yun. Oh. Ngayon, pasensya ka na ha, kasi nabanggit kasi sa ni Nanay Mercy at during kasi na nagbablog kami, pagpunta hindi rin namin inaasahan, no? So, mahalagang bagay din na dapat nating pag-usapan kasi may kinalaman din yan pagdating ng araw o sakali man na loobin ng Panginoon Diyos na kayo talaga ni Bong ay magkatuluyan, ay malaking bagay din yan na para maalis yung mga agam-agam sa isa't isa, di ba, no? Para maging maayos at matiwasay ang inyong pagsasama. Gaya nga ng aking binanggit sa mga nakaraan, kami naman ni ate mo ay hindi kami tumitingin sa kung ano yung naging nakaraan ng bawat isa sa atin dahil sa talaga namang walang perpekto, di ba? Meron tayong kanya-kanyang pinagdadaanan o nakaraan na maaaring hindi naging maganda o hindi naging maayos maari sa paningin ng iba, no? Di ba? So ngayon ganito, Bong, may tanong ka ron. Anong tanong mo? Ayun, klaro, sinabi mismo ni Jinky na meron siyang naging karelasyon na may edad na nagaling sa ibang bansa, tapos ngayon ay wala na, namatay na yon. Okay? Okay? Pero kasalanan ko din yun kasi inaamin ko naman yun. Kasalanan ko yun nung nagtanong kayo sa akin ng my boyfriend na kasalanan ko yun na hindi ko na. Kasi gusto ko kasi personal para malaman din ni Bong.
personal. Gusto ko personal ko sasabihin sa kanya. Kasi privacy yan. Para sa personal. Gusto ko sa personal niya malaman. Mm. Wala akong Tama magagawa. naman yun, Nak. Tama yun. At ako, naniniwala naman ako sa iyo na tawag nito, alam mo yung mga bagay-bagay na tama at saka mali. Pero siguro, ang ma-advise ko lang sa iyo, yung mga ganun siguro ay pwede mong itimbre kay ate o kay mama ka business, no? Nang mas maaga. Kasi kung kagaya niya, sinasabi mong babanggitin mo sa kanya yun ng personal, kailan kasi nasa social media tayo, kumbaga awareness lang sa side namin na tumatayong magulang ni Bong, na itimbre mo sana kay mama ka business, pwede mo naman siyang tawagan anytime, no? Bago pa sana nangyari ganito. At para kung ano man ang marinig namin, halimbawa sa ibang tao, inform na kami. Di ba, no? Oo. Kasi, yung tungkol doon sa sa kapatid ni Nanay Mercy, medyo nagulat talaga kami ron. Pasensya ka na rin. At kasi totoo daw ang sabi. Totoo daw na naging kayo nung kapatid ni Nanay Mercy. Opo, hindi ko naman yun ipatatanggi. Totoo yun. Pero matagal na yun. Nung nasa Pampanga ako nun yan. Oo nga. Hindi ko naman sinasabing tinatanggi mo o hindi kaya itatanggi mo, no? Ang banggit nung ano pa ba nun? Asel ba yun? Nagkausap din kami off-cam kasi at sinabi niya sa akin na kayo ay wala pang closure. Totoo ba yun? Matagal na po wala. Matagal na wala. Naakala niya parang mayroon sa ganun. Pero kayo ba ay nagkaroon ng closure talaga na tapos na tayo, wala na tayong relasyon bilang magkasintahan, gano'n? Oo. Nung nasa Pampanga pa ako na mismo nagsabi na gano'n na mag-iwalay na gano'n. Kasi hindi din naman nakikinig din yan minsan. Bakit parang lumalabas ay pumupunta ka doon at na kayo pa rin at nagulat nga siya bakit lumabas yung video na ninyo ni Bong na patungkol dun sa pagpapaalam ni Bong na manliligaw sa iyo, wala pa naman daw kayong closure. Dapat ang parang gustong sabihin nung kapatid ni Nanay Mercy na dapat ay nakipag-usap ka muna sa kanya kahit na through telephone na wala na kayo. Ibig sabihin, bago gawin yung vlog at bago may public ay hindi pa kayo nagkakausap tungkol sa bagay na yun. Kasi kailan lang kahapon kami nang galing at sinasabi niya ay hanggang ngayon, kuya, ay wala kaming closure ni Jinky. Ito sagutin ko niya. Kaya pumunta ako dun sa kanila dahil sa mga bata. Pero bakit ko pa siya kakausapin? Wala naman na kami. Hindi, ibig sabihin, pagka nandun dyan ka raw, ay ibig sabihin, ay nagkakausap kayo, nakikita naman daw kayo na magkakasama, nag-uusap, sabi ni Sandra. Parang away-bati daw kayo, di umano, no? Pasensya ka na ha, kasi nagbabase lang din ako doon sa mga sinasabi ni Nanay Mercy tsaka ni Sandra, away-bati daw kayo. Ibig sabihin, nakikita nila na
Nagkakatampuhan, mamaya-maya ng konti, normal naman yun sa, halimbawa, sa magkasintahan, no, na away-bati. Ngayon, sabi nung kapatid ni Nanay Mercy, kasi kinausap ko kaming dalawa off-cam, sabi niya, ayaw niya kasi ng ayaw niyang katulad nito. Na hanggang ngayon, kuya, at andito yung mga messages, sabi niya, andito yung mga messages namin. Wala kaming closure. Kahit nung time na unang araw na inilabas niyo yung vlog, wala kaming naging pag-uusap ni Jinky. Kami pa rin kung tutuusin. Sabi kung tutuusin nung kapatid ni Nanay Mercy. Ang sa akin lang, siguro, kausapin mo siya. Wala naman siguro, hindi naman siguro kalalabisan kung ayaw mo na, no? Kung ano nasa puso mo, magkaroon kayo ng closure. Kasi yun ang parang niya na parang nabastos daw siya kasi mag-on pa kayo tapos nagpapaligaw ka kay Bong. Ganun lumalabas. Hindi naman na kami niya At tagal na hindi na kami. Kaya hindi ko na siya kinakausap hanggang ngayon. Hindi, ganito na. Maaaring, para sa iyo, wala na kayo, no? Matagal na kayo. Kaya lang merong mga conversation bago pa lang sa inyong dalawa. Then sinat ko siya, sabi niya, ba't siya nag-vlog? Sabi ko, bakit? Ano karapatan mo? Wala naman na tayo, sabi ko. Matagal na wala tayo, iniisip mo lang na tayo. Feeling ka. Ayun. So doon nagka-problema, mga ka-business namin minamahal. Siguro ganito, ito ay aking advice lang. Mag-usap kayo ng maayos na patungkol dyan para magkaroon kayo ng closure. Kasi ang nangyari siguro para sa iyo, wala na kayo, pero sa kanya ay hindi pa kayo nag-uusap ng ganoon, ay siyempre nga naman yung tao, pakiramdam niya, may karapatan pa siya kasi wala pa naman kayong nagpag-uusap, break na tayo hindi na tayo magkasintahan. Diba? Yung ganoon. So parang nangyari siguro, expectation lang. Iniisip mo, wala na kayo. Siya naman iniisip niya, nagkakatampuhan lang kayo. No. Diba? So maganda talaga yun. Magkaroon ng linaw na mag-break na kayo. Nasa inyo kung anong inyo. Yun lang ang sa akin. Yun lang ang sa akin. Para hindi ka rin malagay sa alanganin na kasi nasa mundo tayo ng social media, sabi ko nga siya nung una pa, na dito talaga ay lalabas at lalabas din talaga yung magkakong pangyayari. No? So, syempre, kami ni Mama Ka Business, ay totoong nagpapasalamat na nakilala ka namin para kay Kuya Bong. No? At hindi naman magbabago yun. Kaya lang, syempre, iayos lang natin yung mga bagay-bagay para kapag yes na. Tama yun. Kakausapin in the person ko. Oo. No? Tama. Importante, nalaman yun na hindi na ako masasabi sa personal kay Bong. Ano? Diba? Sorry? Importante, nalaman yun na kay Nanay Mercy. Yun totoo. Hindi na ako masasabi sa personal about yung the past ko. Ganun. Oo, kasi inunahan ka ng best friend mo Naunahan ka. Yan. Tama yun. Alam mo, Kuya, wala naman akong galit kay Nanay Mercy. Hindi ako marunong na magtanim ng sama ng loob. Tama yun. At least nalaman nyo na, di ba? Walang problema kahit kausapin ako Nanay Mercy. Walang problema yun. Walang problema sa akin. Good yan, good. Walang problema. Oo. Tapos, isang bagay pa, ayun, maraming nagtatanong ng mga ka-business natin, nagme-message. Meron din dito, no? Marami ang
ang naintindihan ka. Kaya lang kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, lahat ng tao ay mapiplease natin at saka may intindihan tayo, di ba, no? Meron din mga hindi ka maintindihan na nagsasabi na bakit sa simula't simula pa lang ay hindi na siya nagsabi at wala namang sanang problema na nagsabi na siya agad ng totoo para smooth na, mga ganong komento. Alam ko siguro nababasa mo rin yun. Di ba, no? Sige, kausapin mo yung viewer natin. Anong masasabi mo doon? Nasabi ko lang doon sa nag-comment, sorry. At saka tawag doon, yung kasalanan ko naman yun kasalanan ko. Inaamin ko naman na kasalanan ko yun. Dapat nung una pa lang nagsabi na ako ng totoo. Totoo yun. Nagsasabi sana kay ate nun, kaya gusto ko yung face to face ka para alam din ni Bong. Ano yun pakiulit? Medyo bingi ako eh. Yung gusto ko, sasabihin ko sana, gusto ko kasi face to face sasabihin ko. Nag-ano lang ako ng tempo magsabi. Ganon. Hindi, tama yun, no? Kaya lang parang mangyayari yung face-to-face na sinasabi mo is sa December pa, no? Katapusan, sa New Year, no? Which is napakarami ng mangyayari ng takbo ng istorya ninyo patungkol kay Bong. At ang iningatan kasi natin dito halimbawa, tumagal ng ganoon, tapos lumalim yung pagtitinginan at pagmamahalan nyo ni Bong. Halimbawa lang, kung mahal mo na rin siya. Ako, si Bong, may pagtingin talaga sa'yo. Mahal ka. Umiibig siya dito. Yan, pagka lumalim yun, tapos sa bandang huli, saka mo sasabihin yun, tapos halimbawa, mabigat na sa kanyang damdamin yun, mahirapan na siyang tanggapin, magkakaproblema tayo doon, no? Kasi, unang-una, meron siyang reason kung bakit sumama ang kanyang loob. At pagka sumama ang loob niya, ay wala akong karapatan para ikulong siya dito sa bahay, no? Kasi may reason eh. At ang mangyayari nun ay dalawang bagay lang. It's either na talagang ipatupad namin yung aming kasunduan, di ba, no? Tapos, or unawain siya dahil sa nasaktan siya. At babalik na naman ulit kami sa umpisa. Yun ang ating iniingatan. Sana maintindihan mo yun, ha? At wag sana ikaw magdaramdam sa amin, no? Hindi po. Siguro, blessing in disguise na rin na ibulala siya ni Ate Mercy para habang maaga, natalakay na natin. At si Bong nandito, kaharap natin, nakikinig siya. At naiintindihan mo na yung mga bagay-bagay. Di ba? Uulitin ko, kami, hindi kami tumitingin sa nakaraan, no? Kahit na sino mang kapwa natin, no? Ang tinitingnan natin, mahalaga yung ngayon at saka yung darating, mapaghandaan natin yung darating na wag maulit yung nakaraan, no? Ayan, no? Di ba, no? Sabi nga mahalaga daw yung ngayon, no? At kalimutan na yung nakaraan. Pero ang totoo, mas ma-appreciate mo yung darating kung alam mo yung nakaraan. Di ba? Kaya nga binibigyan ka ng problema para matuto ka eh. Di ba? Kasi hindi mo ma-appreciate yung darating kung hindi mo alam yung nakaraan. No? Halimbawa, wala dating yun eh. Kung hindi mo alam yung pinaghirapan mo, di ba? Kumbaga yung tagumpay, bago mo nakamit yung tagumpay, marami mo nang pinagdaanan yan.
Ngayon, may ingatan mo yung darating, o ibig sabihin yung pagdating ng panahon, bago kayo nanibong, may mga anak na kayo, huwag mangyari ulit yung nakaraan kasi alam mo yung istorya nung nakaraan. Yo, this is Medyo. The title of this song is Kuya Ka Business. Mapagmahal sa kapwa at may takot sa Diyos. Aminadong galing sa hirap, kaya nagsikap ng lubos. Lahat ng hirap, pagsubok, iyong pinagdaanan. Kay tuluyang nagsikap, di ka pinanghinaan. Patuloy kang gumawa ng paraan. Patuloy lang at di ka nag-alangan. Saksi kami lahat sa iyong mga kabutihan. Saksi kami sa mga sinagot mong kahilingan. Maraming kababayan na ang iyong natulungan. At di lang basta tulong, binigyan pang kabuhayan. Naging sandigan ka ng mga taong mahihirap, mga taong pursigido sa buhay at nagsisikap. Ganyan ka busilak ang iyong puso, di ka nagpatinag at di ka basta sumuko. Saludo kami kuya sa hangarin mong mabuti at malinis. Proud na proud kami sa iyo Kuya Ka Business. Pinulukang my heart of gold, tinadhana ka kay marigold. Pagkat mayroon kayong heart of gold, mahal namin kayo. Yo, lubos po kaming nagagalak sa mabuti mong hinahangad. Lubos nagagalak pagkat maging mabuti mong hangarin. Sinundan ng iyong anak, magulang na mapagmahal maging sa amin. Di naging iba, naging anak mo ring ituring. Ramdam po namin ang iyong pagsinap at pagmamahal na tunay. Handa mo kami paglaban, handa magbuwis ng buhay. Yan ang katunayan, di ka nag-aalilangan. Di mo tinignan maging sariling kalagayan. Tunay na manalapitan, nais kong ipabatid. Tunay na kaibigan, kapamilya, kaputid. Ganyan kabusilak ang iyong puso, di ka nagpatinag at di ka basta sumuko. Saludo kami kuya sa hangarin mong mabuti at malinis. Proud na proud kami sa iyo Kuya Ka Business. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo. Pagkat mayroon kayong heart of gold, mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Salamat ang marami sa iyo kuya, salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ang marami sa iyo kuya, salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Solido ka kung magmahal at pantay ang iyong pagtingin. Nawa ay di ka rin magsawa na kami ay mahalin. Mahalin. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, pinuno ka may heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ang marami sa iyo kuya, salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Solido ka kung magmahal at pantay ang iyong pagtingin. Nawa ay di ka rin magsawa na kami ay mahalin. Mahalin. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno ka may heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo.